Kung talagang mabuti ang Diyos, bakit niya hinahayaang mangyari ang mga natural na kalamidad tulad ng baha, tsunami, at lindol? Ito ang diskurso sa religious community at tanong na mahirap sagutin, lalo na kung maging honest at sincere ka sa iyong paniniwala. Wala rin akong theologically sound or at least rationally acceptable na sagot sa tanong na ito. Siguro ang mai-offer ko lang ay isang alternatibong strand sa usaping ito. Ipagpalagay natin na nariyan na talaga ang kalikasan, at ganyan na siya. May lindol, pagsabog ng bulkan, matinding pagbuhos ng ulan, heatwave dala ng El Nino, sobrang lamig sa ibang bahagi ng mundo, pagbaha, pagguho ng lupa, kidlat at iba pang mga natural na kaganapan. Sa ganitong environment, nabubuhay o kaya ilagay natin ang tao. At kung naniniwala ka na nilikha ng Diyos ang tao at iniwan sa gitna ng kalikasan na may ganitong kondisyon, nasa iyo na yon. Ito ang mundong ating ginagalawan. At sa lahat ng mga nangyayari sa mundo, mayroon tayong ginagampanan. Dahil unang-una sa lahat, nakatira tayo rito. Ito ang ating nag-iisang mundong tahanan. At malamang sa malamang, may mga natural na kaganapan o kalamidad tayong mararanasan habang nabubuhay sa mundong ito. Ang pinakamalapit na halimbawa nito ay ang pagbaha kamakailan lang dala ng habagat at bagyong Karina. Pero ang titingnan natin ay hindi mismo ang kalikasan at ang mga natural na kalamidad. Nariyan na yan bago pa tayo isinilang. Bumabaha bumabaha na noon pang 1920s or 1900s. May mga baha na noon. Kaya natural lang 'yan. Ang susuriin natin ay ang ating mga sarili. Dahil sa gitna ng dahas na dulot ng kalikasan, mukhang mas matindi ang dahas na dulot ng tao. Sa mga pagbaha sa ating bansa, sino ang kadalasang biktima at sino ang nakikinabang? Marahil masasabi nating walang pinipili ang baha, mayaman man o mahirap, lahat apektado. Ang may kaya pwede silang lumikas agad o makatakbo dahil mayroon silang sasakyan. Pero hindi ito totoo sa lahat ng panahon dahil katulad noong Bagyong Ondoy at ang pinaka-recent na pagbaha sa Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon dala ng Bagyong Karina, ang mga bahay at sasakyang pinaghirapan ng mga tao ng mahabang panahon ay lubog sa tubig. Masakit ito para sa lahat ng apektado. Ngunit sa kabilang banda, ang mga elitista sa bansa parang wala lang sa kanila ito dahil may mga bahay sila sa matataas na lugar at di binaba. At kung nasira man ang kanilang mga ari-arian, padali lang silang makarecover dahil may pera sila eh. At kung i-push pa natin ng kaunti, alam naman ng marami na ang nakikinabang sa mga flood control infrastructures ay ang mga politikong kurakot at mga private contractors at firms na pagmamay-ari din ng mga mayayamang negosyante. Sabi nga ni Presidente Marcos sa kanyang SONA, mahigit 5,000 flood control projects ang nagawa ng kanyang pamahalaan. Pero nasaan na? Isipin mo kung ilang bilyong piso din ang budget sa mga projects na yon. Ngayon, lawakan pa natin ng kaunti ang ating diskurso. Kung bakit nagkakandaletse-letse ang klima sa mundo ay dahil sa mga oil companies, and refineries at mga industrial at manufacturing corporations na numero unong gumagamit ng coal at langis sa kanilang mga paggawaan at power plants. At sa Pilipinas, well, bukod pa yan sa mga illegal mining at logging activities ng mga trapong pamilya simula pa noong 1960s hanggang sa makalbo ang mga kagubatan at kabundukan sa bansa. Well, sino ba ang nagkalbo sa mga kakahuyan sa Calabarzon at nagkwari sa mga lupa sa upland parts ng Rizal? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Malakas ang kapit ng mga negosyanteng ito sa gobyerno. Kung titingnan talaga nating mabuti, mas kawawa ang mga mahihirap at walang-wala sa buhay dahil ang kaunting mayroon sila ay tinangay pa ng baha. Pero makikita mo rin sa kanila ang kababaang loob. Grateful sila na ligtas ang kanilang buhay, kaya lubos-lubos ang pasasalamat sa Diyos.
Kaya lang, ang mga mapagsamantala nagpipiyesta. Halimbawa, magdedeklara ang gobyerno ng state of emergency para sa release ng calamity fund na pinakikinabangan din ng mga ulupong na opisyal ng gobyerno. Sa totoo lang, minsan mas marami pa ang naitutulong ng mga nasa pribadong sektor pagdating sa relief and rescue operations. And speaking of relief operations, ang mga produkto, well, may budget po na kaakibat para dyan. At binibili ang mga produkto sa mga producers at manufacturers. Kaya in the end, si negosyante pa rin ang kumikita dahil bulk orders ang mga yan madalas. Kung sa ganitong perspective natin titingnan, mas matindi pa ang paghihirap na dulot ng tao sa kapwa sa gitna ng kalamidad. At ang mga walang-wala sa buhay ay mas lalo pang pinahihirapan. Ito ang mas matinding kalamidad. Ang kalamidad na dulot ng tao at hindi ang dulot ng kalikasan. Ang mga mabababang lugar at mga dating swamps ay hindi dapat tinitirhan ng tao, pero dahil sa ganid ng mga lider at negosyante, napipilitan ang marami na tumira sa mga bahaing lugar. At kita naman ninyo ang problemang dala ng mga reclamation projects sa Manila Bay, baha sa Maynila. Ang problema ay wala sa kalikasan, kundi nasa tao. At dahil di kayang gampanan ang kanyang responsibilidad sa kalikasan at sa kapwa, idadamay niya ngayon pati ang Diyos na hindi nakikita. Pwede nating tingnan ang issue ng kalamidad sa ganitong anggulo.